Guys, for today's video, babalikan natin si Mr. Cash. Kasi may nagsabi sa akin na nagbago na daw si Mr. Cash and medyo gumanda na daw si Mr. Cash. Kailangan ko i-prove yun kung gumanda na nga ba o maayos na yung interest niya, sumusunod na ba siya, etc. So, yan ang babalikan natin kasi chinek ko yung previous review ko and sa tingin ko may mga changes na nangyari. So, kung gusto nyong malaman kung ano tong mga pagbabago daw ni Mr. Cash, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron ako experience at ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so for today nga, didiscuss natin si Mr. Cash. So binalikan ko yung previous video ko about Mr. Cash. Yan, nakalagay dyan sa about section ni Mr. Cash sa app niya na nasa around 36% lang daw ang maximum APR. Maximum APR. Maximum APR. 36%. Nag-calculate din tayo sa previous review natin kay Mr. Cash na lumalabas na around 200 plus ang interest rate niya per annum. Kunin natin ang annual percentage rate niya, multiply natin sa 365, lalabas na 213%. 213% ang ang annual percentage rate niya. And meron pang mga feedback na nanghaharas daw yung collection ni Mr. Cash. Medyo mahaba pero most probably this issue is about unfair collection practices. So, ang nakikita ko dito, the normal online lending app na nanghaharas ng mga customer nila para makapagbayad. So, tingnan natin yan ngayon ulit kung ganun pa ba si Mr. Cash. Okay, first and foremost, si Mr. Cash ay registered kay SEC with that registration number. So, kita naman siya dito sa SEC website na legitimate in papers na online lending app. Okay, so punta tayo sa website ni Mr. Cash. Ayan, so sabi niya, get the funds you need when you need them. Humiram ng up to 36,000 at enjoy ang hassle-free low interest rate. Okay, so low interest, high loan amount, info secured, and fast payout daw. Wala naman masyadong makikita dito sa website ni Mr. Cash. How to apply, loan evaluation, loan status, wala naman. So dito sa website nila, ayan, Google Play na lang siya. Under na lang siya ng Google Play. So i-check natin siya sa App Store. Dito sa App Store, wala na si Mr. Cash. Di natin alam kung bakit siya tinanggal sa Apple App Store. Pero yung last review ko, which is ito, nandito pa siya sa Apple App Store. Ayan. So, makikita na lang natin daw siya dito kay Google Play. So, check natin si Google Play. So, same naman. Ito yung gusto kong pag-focusan natin. Yung about this app. So, ito daw yung maximum APR niya, which is 182.5%. Okay, compare sa previous na na-review natin, sinabi nila dyan na 36%. Ito, sinasabi na nila na 182.5%, which is, it's a good move for this lending app na magsabi ng totoo. Or totoo nga ba? Pero malapit na. Parang sinasabi kasi dito na mataas ang interest namin. Yun yung gusto kong ibig sabihin. Kesa yung previous na na-review natin na sinasabi nila na maximum APR daw nila is 36%, talagang magagalit ka na hindi naman 36% yung makukuha mo. Diba? At least ito, kahit papano, tinaasan nila, yung dating na sa tao ngayon, hindi na ganun na niloloko na sabi mababa lang yung interest. So kahit papano para sa akin, Mr. Cash, it's a good improvement. And then merong one-time na service fee daw, 20% yung maximum na service fee. So meron siyang calculation dyan, but hindi ito yung gagamitin natin later for the calculation. So nakikita ko nga na kahit papano yung improvement kay Mr. Cash, na sinabi na rin niya na mataas ang interest dito sa lending app na to. Itong page na to, ito yung mga na-review na natin na online lending app and then yung mga ni-review ulit natin. So kung makikita nyo dito sa taas na yan, halos pare-parehas itong mga lending app na to, si Mabilis Cash, si One Hand, na around 180%. And si Mr. Cash ay linya na rin dyan na 180%. So, nagtaka ako kung bakit ganito na yung mga lending app ngayon. So, dati, nasa 100 plus. Ito, si Mr. Cash, nasa 200 yung computation natin dito. Pero ngayon, lumilinya na siya dito sa mga kilalang mga online lending app. Bakit nga ba? Well, based on my research,
inimplement na pala ni SEC yung maximum interest rate sa mga online lending platforms. Basically, naglabas si BSP ng guideline na ang maximum interest rate lang daw is 15% per month. And if you calculate that 15% per month, 15 times 12, it would give us around 180%. Which is, I can say na yung mga OLAs natin or mga OLPs natin, trying to meet the required or the maximum ceiling ng mga interest rate. Pero, tingnan natin nga kung ganun ba talaga yung makukuha nating interest based sa mga customer feedback. Okay, so balik tayo dito sa Google Play Store. Si Mr. Cash ngayon ay may 38,000k reviews na 4.5 star. So, ito, sabi dito 1,000 pesos. Tapos, ang nakuha lang dyan ay 910 and babayaran to. Itong, usually kapag 1,000 pesos, 7 days lang. So, check natin. 90 pesos divided by 1,000 pesos, 0.09 divided by 7 days times 365 days, it would give us around 400% pa rin. So, clearly, hindi naman nagbago in terms of interest rate. Medyo mataas pa rin talaga ang interest rate dito kay Mr. Cash. Kahit sabihin niya dun sa app niya na 182%, silipin natin, magkano ba yung 182%? So, itong 182%, i-divide natin yan by 365 days, lalabas na around 0.5 lang dapat yung interest. Pero kasi nga, meron pang service fee. Kaya lumalabas na mas malaki yung APR na nako-compute natin versus dito sa mga in-advertise nila. So sabi dito, high CL, no annoying SMS and calls unlike other apps. O diba? Kahit paano nag-improve na, wala na daw ganung masyadong tumatawag or nagte-text. Just pay on time and hopefully after paying, I'll get increased in CL. Update, after repaying my second loan, I got an increase. No annoying calls or SMS, which is a big deal, but high interest rate. For 8,000 to 10,000, you'll get like 6,000 plus and pay for almost 10,000 for 45 days. And with a fee of 1,000 pesos. Medyo malaki po talaga yung interest and service fee ni Mr. Cash. Kahit sabihin natin na sinasabi na nila yung maximum APR daw nila, pero based on experience ng mga nag-rate sa kanila, hindi naman din yun yung nakukuha nila. But based on other customer experience din naman, hindi naman daw sila nahaharas. Which is kahit papano, it's a good improvement. So I think kay Mr. Cash, it's getting there. Moving slowly na trying to meet the requirements ng government natin in terms of providing legal financial products. So if you're going to ask me, I'd still prefer other lending service versus kay Mr. Cash. Pero again, kung hindi nyo maiiwasan, check nyo na lang tong mga na-review na natin, mga updated reviews natin, yung mga interest rate nila, and piliin nyo na lang yung may pinakamababa. Okay, for our question of the day, based dito sa na-i-share ko sa inyo, yung mga interest rate ng mga online lending app na nagiging, halos nagkakapare-pares na daw sila na nasa 180%. So sa tingin nyo ba, ito na yung effort to start na mag-follow sa kung anong prescribed by our government na mga ceiling na mga online lending apps and the proper collection practice? Well, let me know sa comment section sa baba kung anong opinion nyo about this topic. And meron kayong chance na manalo sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before I end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Melanie Benosa PV1TJ. Sabi niya, pa-shoutout ako, Sir Pat, watching from Bicol. At Melanie Benosa, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Please subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!